serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng shortwave frequency ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Win Peñano at ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo, showbiz at sports. Kami inyo pong napakikinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies na 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Una sa ating mga balita, pangkaraniwang usaping pangkalusugan dapat mabigyang pansin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, nagbabalita si Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat mabigyan ng atensyon ng mga pangkaraniwang health issues na kinakaharap ng bansa. Ayon sa Pangulo, kahit nabawasan na ang peligrong dulot ng COVID-19 ay maliwanag naman anyang naririyan pa rin ang mga usaping pangkalusugan gaya ng pangkaraniwang sakit na tumatama sa mga Pilipino na kailangan tugunan at halimbawa na dito anya ang diabetes, cancer, tuberculosis maging ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ipinunto ng Pangulo na hindi naman nawawala ang mga ito na kailangang intindihin at bigyan ng solusyon. Kaya sabi ng Chief Executive, dapat talagang palakasin ang research and development na dapat gamitan ng whole of government approach at tulong mula sa pribadong sektor. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Halimbawa, ang pinag-usapan namin ay diabetes, cancer, tuberculosis, HIV. Ito ay hindi naman nawawala ito. Kahit na nabawasan na ang risk sa COVID, ay maliwanag na kailangan pa rin natin intindihin at bigyan ng solusyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, dapat ipagpatuloy ng gobyerno ang pagsisikap nito para mahikayat ang mga rebelde na magbalik loob na sa batas para makapamuhay ng maayos at normal. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang pulungin niya ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, mangyayari lamang ang pagbabago kapag nagkaroon ng trabaho at hanap buhay ang mga tao. Ito anya'y posible sa pamamagitan ng programang agraryo at iba pang hakbang ng gobyerno laban sa kahirapan. Samantala, hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang NTF-LCAC na ipagpatuloy ang pagpupursige sa pagkikayat sa mga rebelde na bumalik na sa lipunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa usaping pangkapayapaan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal na pagdedeklara sa isla ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa bilang insurgency-free.
Ginawa ang deklarasyon kasabay ng pagsisimula ng isang buwang paggunita sa National Peace Consciousness. Sa nasabing okasyon, iba't ibang socio-economic programs at packages ang inilunsad ng pamahalaan sa Region 4B Mimaropa para sa mga dating rebelde. Ginamit din ng Pangulo ang okasyon upang hikayatin ang mga rebelde na bumalik na sa panig ng batas at para sa layong makamit ang ganap na kapayapaan ng mga komunidad sa bansa. Pakinggan natin ang naging kabuang talumpati ng Pangulong Marcos sa nasabing okasyon. Over the pronouncement of Palawan as an insurgency-free province and to lead the opening ceremony of the better way to open the celebration, the commemoration of the National Peace Consciousness Month, then to also at the same time be able to announce and to declare Palawan Island as insurgency-free. I recognize, of course, the collaborative and inclusive efforts of the regional and provincial task force, LCAC, Provincial Peace and Order Council, its partner agencies, and the people of the province for the successful implementation of the whole-of-nation approach to end local communist armed conflict. This has led to the achievement of this insurgency-free status for Palawan Island. The milestone that we celebrate today epitomizes the commitment that you have put to end the decades-long insurgency in the area through the provision of national reintegration programs for former rebels and promotion of the island's peace and security. At habang pinapakinggan natin ang mga paliwanag na ibinigay sa atin ng ating mga butihing local government officials, Governor Socrates and Mayor Byron, ay nakita naman natin kung bakit naging matagumpay itong ating peace process, hindi lamang dito sa Palawan, kung hindi sa iba't ibang panig sa iba't ibang lugar sa bansa. And these are the certain elements. Kung nakita ninyo, nung nagpapasalamat tayo sa mga na-involved dito, ay napakarami ang pasasalamatan. At nandyan siguro ang sekreto kung bakit naging matagumpay ito. Dahil lahat, daong lipunan, ay kasama na ngayon sa peace process. Noong kapite, ay nakita natin, ay ang kaharap lamang ng mga rebelde ay sundalo at saka pulis. At kaya't napakahirap na maabot ang pagkakaintindihan at maibalik sa ating lipunan ang mga naging rebelde. Ngayon, ito ay marami ng dinagdag na mga itinatawag na features that have helped us bring us to this day where we can commemorate the announcement or the declaration of areas in the Philippines as insurgent-free. Unang-una diyan ay yung tinatawag nga natin na whole-of-nation approach. At hindi lamang ang sundalo ang kausap, hindi lamang pulis ang kaharap ng mga rebelde, kung hindi pati na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kasama dyan sa pagdudulot, pagdadala ng serbisyo, ng infrastruktura na kinakailangan doon sa mga komunidad na yun. Kaya naman ay yan ang ipinaglalaban dahil alam naman po natin ay mamumundok ang isang magiging rebelde dahil sa kanilang palagay, hindi sila tinutulungan ng kanilang pamahalaan. Hindi sila tinutulungan ng kanilang mga opisyal. They are neglected and have lost hope in our in a peaceful life, in a peaceful society. And that is why they resort to violence and they resort to fighting in the different forms. So, that is the first thing that we need to attend to. Kailangan maramdaman ng bawat Pilipino na nandito, hindi lamang ang pamahalaan, kung hindi pati na ang local communities, pati na ang local government, pati na ang local
na ang mga sundalo, pati na lahat ng bahagi ng ating lipunan, bahagi nandiyan upang suportahan at pagandahin ang kanilang buhay. Kapag natupad natin yan, natupad natin yung pangako na yan, ay makikita natin na magiging mas madali ang usapan na papunta sa kapayapaan. Isa pang bahagi nito ay ang ating pagpapartner sa ating mga local government officials na ngayon, pati local government ay maaring makipag-usap sa mga lokal na rebelde. Dahil alam naman natin, pagka tayo ay galing sa isang lugar, kilala naman natin, kilala mga kamag-anak natin, yung mga kaeskwela natin yan dati. Kaya't mas madaling lapitan ng mga local executive. Malaking bagay po ito. Ito ay malaking bahagi dito sa NTF-ELCAC. At kaya't nagbago ang patakbo ng peace process dahil isa sa bahagi diyan ay yung pagsama ng local government at ng lahat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng national government upang tulungan at suportahan ang pagbalik ng mga naging rebelde sa ating lipunan. Kaya ito po, and that is why it is gratifying to see, because we have seen the success of this principle, of this concept all around the country. Kaya naman, nandyan yung ating secretary ng OPARU, nakakapangako na siya na sinasabi niya, insurgency free na, magiging insurgency free na ang Mimaropa at malapit na ay masasabi natin yung mga natira pa ay tinatrabaho natin. At dahang-dahan ay bumabalik nga ang mga dating lumalaban sa gobyerno ay bumabalik na sa upunan upang magkaroon sila ng magandang hanap buhay, maalagaan nila ang kanilang mga pamilya at bukod sa lahat na meron sa kinabukasan. Ang kanilang buhay ay may pag-asang gumanda, na ang kanilang buhay ay maari nilang mas maganda magiging buhay ng kanilang mga anak kaysa sa naging buhay nila. Lahat naman tayo, ganyan ang ating mga pangarap, ganyan ang ating panalangin. Kaya dahil diyan, nakita natin ang naging matagumpay ang ating peace efforts na sinimula natin na napakatagal na. Ngayon pa lamang nakikita na talagang may pagbabago at gumaganda ang mga magiging pagkakataon, ang mga opportunities na dinadala natin sa ating mga kababayan dahil nakakamit na natin ang kapayapaan doon sa kanilang mga komunidad. Kaya't muli, pasalamatan natin lahat ng kasama dito sa peace process na ating pinagdidiriwang ngayong araw na ito dahil sa Peace Consciousness Month at ang pagdeklara ng Palawan na insurgent-free. Congratulations sa inyong lahat. Ipagpatuloy ninyo ang inyong nasimulaan. At nang sa ganun ay maging mas mapayapa ang Pilipinas at maging mas mapayapa ang buhay ng bawat Pilipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po sa kanyang pangunguna sa selebrasyon ng National Peace Consciousness Month. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, gagamitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sidelines ng ika-43 ASEAN Summit upang makipagpulong sa ilang lider ng ibang mga bansa at isulong ang interes ng Pilipinas. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu na kabilang sa mga makakapulong ng Pangulo ay si Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Tatalakayin aniya ang pagpapaigting ng strategic partnership
partnership sa pagitan ng dalawang bansa at ang kooperasyon sa rice at food security. Sa magiging pulong naman kasama si Timorese Prime Minister Sanana Gusmao, sisiguruhin aniya ng Pangulong Marcos ang suporta nito sa Timor-Leste sa mga susunod pang taon at maging ang kanilang paghahanda sa pagiging ganap na miyembro ng ASEAN. Makakapulong din ng Pangulong Marcos si Cambodian Prime Minister Hun Manet kung saan mapag-uusapan ang mga legal concerns sa pagitan ng dalawang bansa. Habang sa pulong naman ni Pangulong Marcos kasama si South Korean President Yoon Suk Yeol, matatalakay ang mga bagong areas of cooperation kasabay na rin ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea. Ang ika-43 edisyon ng ASEAN Summit ay gaganapin sa Setyembre 5 hanggang 7 ngayong taon sa Jakarta, Indonesia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyan na ng go signal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Ang pag-aproba ay sa pamamagitan ng paglalabas na Executive Order No. 39 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang Agosto at 31. Ang pagtatakda ng price ceiling ay base na rin sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry. Sa ilalim ng EO 39, ang price ceiling para sa regular milled rice ay itinakda sa 41 pesos kada kilo habang ang price cap sa well-milled rice ay inilagay sa 45 pesos kada kilo. Mananatili ang price ceilings at ipatutupad in full force maliban na lamang na kung ito'y i-lift o tanggalin na ng Pangulo. Agad na ipatutupad ang implementasyon ng price cap sa bigas na siyang tugon sa patuloy na pagsirit sa halaga nito sa mga pamilihan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi matitinag ang Administrasyong Marcos sa pagpoprotekta ng teritoryo ng Pilipinas at sa soberanya nito. Pahayag ito ni National Security Advisor Eduardo Año kasabay ng pagbaliwala nito sa inilabas na bagong mapa ng China na kung saan ay sinakop na nito ang West Philippine Sea. Binigyang diin ni Secretary Año na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng bagong bersyon ng 10-dash line map. Makikita sa naturang mapa ang 10 dashes na lumilikha ng U-shape kung saan nasasakop nito ang exclusive economic zone ng Pilipinas, Malaysia, Brunei at Vietnam. Ayon kay Secretary Año, gagawin ng gobyerno ang lahat ng kanilang magagawa para matiyak na napoprotektahan nito ang interes ng bansa. Our armed forces, our uniformed services, our government will do everything in its capacity to ensure that we are protecting our national interest. So again, we do not recognize the 10-dash line. Si National Security Advisor Eduardo Año. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, 10-dash line map ng China hindi na dapat pansinin ng Pilipinas ayon sa mga senador. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito si Nympha Asuncion. Giniit ng ilang mga senador na hindi dapat magpa-apekto ang Pilipinas sa inilabas na 10-dash line map ng China. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi obligado ang Pilipinas sa kilalanin ng territorial claim ng bansa. Dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang sarili nating posisyon at o territorial claims, gayon din sa maritime zones. Sinabi naman ni Senate Committee on National Defense Chairman Senador Jingo Estrada na nangiinis ng at China at dapat baliwalain ang naturang mapa. Pinayuhan naman ni Senador Chis Escudero ang buong bansa na hindi dapat magpaapekto sa pinalulutang na isyu ng China. Sinabi pa ni Escudero na hindi dapat hayaang madiktahan ang bansa ng China at gawin lamang ng gobyerno ang sa tingin nila ay makakabuti para sa ating pambansang interes. Sinabi pa nito na kahit maraming mapa pa ang isyu ng China ay wala namang bigat ito
hindi rin kikilalanin sa international law at wala ring epekto sa paborableng desisyon na ng arbitral court na sa Pilipinas o kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa humigit 377,000 ang bilang ng mga individual na naapektuhan ng bagyong Goring pati na ng habagat na pinaigting ng isa pang bagyo. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, katumbas na ito ng higit 109,000 pamilya mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, National Capital Region, Cordillera Administrative Region at sa Western at Central Visayas. Hanggang nitong Huwebes, sumakit na rin sa 9,500 at 61 pamilya o humigit 35,200 na individual ang pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Samantala, nasa 135 kabahayan ang naitala ng DSWD na labis na nasira sa kalamidad habang 6,500 ang bahagyang napinsala. Aabot naman na sa 15.2 milyon ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga apektado. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nangako ang Philippine Air Force o PAF na tutulungan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagdadala ng family food packs sa mga lugar na binaha sa Negros Occidental. Ayon sa DSWD, 20,000 family food packs mula sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu ang ibabiyahe papuntang Bacolod Silay International Airport gamit ang chopper ng PAF mula sa Mactan Air Base. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Marlong Alagao, may nag-request sa Visayas Air Command na gamitin ang C-130 cargo plane para sa mas mabilis na pagpapadala ng family food packs. Aniya, hinihintay na lamang ng DSWD ang go signal mula sa Air Force. Tinatayang aabot sa 3 araw ang pagdadala ng 20,000 family food packs mula Mactan Air Base papuntang Bacolod Silay International Airport sa Negros Occidental para makumpleto. Sa oras na makumpleto na ang pagde-deliver ng family food packs, lahat ng ito ay dadalhin sa warehouse ng DSWD sa Bacolod City para sa agarang distribusyon sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Human Settlements and Urban Development pinagana na ang kanilang local shelter team sa mga rehiyon na apektado ng mga bagyong Goring at Hana. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Dayan Liar. Muling pinagana ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang kanilang local shelter cluster teams sa lahat ng mga rehiyon na apektado ng bagyong Goring at bagyong Hana. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar at Undersecretary for Disaster Response Randy Escolango. Kaugnay nito ay maigting na makikipag-ugnayan ng ahensya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang concerned government agencies para maging maayos ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya lalo na sa mga inilikas at nawala ng tirahan. Ayon kay Acuzar, binigyang direktiba na rin ang kanilang mga regional director na maging alert para sa mga posibleng emergency response at humanitarian assistance. Binigyang diin ni Acuzar na mahalaga ang pagpapagana ng nasabing teams para matiyak ang kahandaan ng concerned regional offices sa anumang kalamidad. Ito si Dayan Liar para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magsasanib puwersa ang mga weather forecasting agency ng gobyerno kasama ang mga lokal na pamahalaan para maibsan
ang epekto ng El Nino sa bansa. Napagkasunduan ng El Nino team na isama ang historical data ng El Nino sa irrigation system para maging batayan ng ilang mga komunidad. Nais din ipabatid ng grupo ang residual impact ng dry spell na maaaring magtagal sa isang panahon na maaaring gawing batayan ng mga stakeholder. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Science and Technology o DOST, at Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang makatutuwang ng El Nino team para sa El Nino forecasting at dam status monitoring. Tinalakay rin nila ang mga action plan at intervention sa pagsasagawa ng workshops, trainings at seminars. Pinag-aaralan din nila ang mga best practice at karanasan ng ibang bansa hinggil sa El Nino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Naglatag na ng mga hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang maibsan ang kalbaryong dulot sa trapiko ng pagsisimula ng Burr months. Ito kasi ang panahon kung saan inaasahang darami ang mga bumabiyaheng sasakyan sa Metro Manila, partikular na sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, puspusan na ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders upang maisaayos ang daloy ng trapiko sa mga panahong ito. Hindi pa kasama rito ang mga ginagawa na nilang mga hakbang upang mapaluwag ang trapiko ngayong sunod-sunod din ang mga kalamidad. Itong Huwebes, nagsagawa ng declogging ang MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa kabila ng masamang panahong dulot ng habagat. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Humigit 200 checkpoints sa Kalakhang, Kabisayaan inilatag na ng pambansang pulisya at ng sandatahang lakas bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Leo Sarne. 239 na checkpoint ang inilatag ng pinagsanib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP Visayas Commando Viscom at Philippine National Police o PNP sa buong Visayas Region. Bahagi ito ng ipinatutupad na seguridad sa riyon para sa filing of certificates of candidacy at nationwide gun ban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon kay Viscom Commander Lieutenant General Benedict M. Arevalo, 1,277 tauhan ng AFP na binubuo ng 4 na opisyal, 630 enlisted personnel at 663 CAFGU active auxiliary ang kanilang dineploy sa naturang mga checkpoint para umalalay sa mga pulis. Habang 110 opisyal naman ang kanilang itinakda bilang Joint Security Coordinating Council liaison officers para makipag-coordinate sa PNP, COMELEC at Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng seguridad sa buong election period sa riyon. Ininganyo naman ni Lieutenant General Arevalo ang mga mamayan sa Visayas na aktibong makilahok sa BSKE kasabay ng pagtiyak na committed ang AFP na siguraduhin ang isang mapayapa at maayos na halalan. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Congressman Rufus Rodriguez pinuri ang Department of Justice sa pagpapaliban ng bagong travel requirement para sa mga biyaherong Pilipino. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Kathleen Forbes. Pinuri ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang desisyon ng Department of Justice na suspindihin muna ang dagdag na requirement para sa mga Pilipino na babiyahe patungong ibang bansa. Ayon kay Rodriguez, ang desisyong ito ng DOJ na siyang namumuno sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT ay magpoprotekta sa karapatan ng mga Pilipino na makabiyahe, gayon din ay gagarantiya sa kanilang right to privacy. Matatandaan na inalmahan ni Rodriguez na dating nagsilbing Immigration Commissioner noong Estrada Administration ang naturang patakaran dahil anya sa abalang idudulot ng dagdag requirement gaya ng patunay sa financial capacity. Maliban pa niya ito sa mas mailalapit ang mga pasahero sa harassment at extortion. Una na sinabi ng IACAT na ang pagbabago sa travel requirements ay para masawata ang human trafficking.
Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 8925 o Philippine Islamic Burial Act. Nilalayon nito na makasunod ang mga Pilipinong Muslim sa kanilang tradisyon na agad na mailibing ang kanilang yumaang mahal sa buhay sa loob ng 24 oras. Kaya naman bibigyan sila ng exemption sa pangangailangan na mairehistro kaagad ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay o pagkakaroon ng death certificate bago ito ilibing. Ang pagkamatay ay i-report ng individual na nagsagawa ng Islamic burial rite o ng kamag-anak nito sa local health officer sa loob ng 30 araw mula sa araw ng paglilibing para magawa ang death certificate. Mahigpit na ipagbabawal sa mga ospital, medical clinic, punerarya, morgue, custodial o prison facility at mga katulad na pasilidad ang hindi paglalabas ng labi dahil lamang sa hindi pa nababayaran ang mga obligasyon nito. Maaari namang magbigay ng promissory note para sa hindi nabayarang obligasyon. Papatawan ng multang 50,000 hanggang 100,000 pesos at o makukulong ng 1 hanggang 6 na buwan ang mga lalabag. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, puntahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa ating unang balita mula probinsya, City Disaster Risk Reduction and Management Council nakaalerto sa nararanasang pagbaha sa low-lying areas sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, nag-uulat si Verna Beltran. Akaalerto ninsan siya sa kabiyangan na City Disaster Risk Reduction and Management Council o syudad na Dagupan na pudsay nagagawan delap at abitlan syudad, partikular la at saray low-lying areas. Unong kinonsideram si Head Ronald de Guzman, jad impituyaw ya Radyo Pilipinas Dagupan, ang kabad akapaway la at Philippine Area of Responsibility so bagyon guring at wala ni balon bagyutan habagat na malat dan babantayan lapod say epekto tunyan uran. Inkwanto niya wala ri arum ya barangay so apektado na delap kada kabuasan, partikular la at sari asinger at boundary na kalasyaw Dagupan, yasinga Bakayaw area, Pugo area, Maluwod, untan mat sa barangay Karaal, Tankalmaya. Unong kinan de Guzman, liban at sari atagaya danom at ilog, makakaapekto da pitlaran pasan, so atagaya tide level kada kabuasan, yamang papadulap at sikara. Paliwawaton niya at anggaman ilaluan so posibleng dilap lapod sa pagiging catch basin niya syudad at aliwan singa dilap na agawan ng bagyong Egaya. Unong at koordinasyon da at arumya MDRMO umpapawaya ang gapod alarma so estado na Sinukalan River. Ang gapumat so evacuees na syudad, bambalat akaalerto ninsan siya so BDRMC tanmalat so ipapatunton ya no fishing tan no swimming policy at coastal areas ya syudad. Malalapod da RP1 Dagupan City, siya si Verna Beltran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Verna, mula Dagupan, akyat naman tayo sa Mountain Province. 18 local school board teachers sa bayan ng Paraceli sa Mountain Province mag-uumpisa sa pagtuturo bilang suporta ng lokal na pamahalaan sa Department of Education. Si Donna Cawisbalyo sa detalye. Agrugi ita nga aldaw ti panagsuro ti 10 ket 8 a local school board
wenno LSB teachers kadagiti na bigbig nga eskwelahan sa Jay Paracelis Mountain Province para ita nga school year 2023 to 2024. Sigon iti impormasyon manipod ni Mayor Marcos Ayangwa, 600,000 pesos tinalokar ti local school board ti munisipyo para iti 2023 Special Education Fund wenno SEF. Pasat dayto iti agtultuloy a dedikasyon ken suporta ti LGU Paracelis iti edukasyon dagiti ubing. Inmo na akinid daw ni Mountain Province Schools Division Superintendent Benilda Daytaka iti LGU at tumulong tapno manayunan ti bilang dagiti mangisursuro iti munisipyo ti SEF ket manipod iti maysa porsyento a koleksyon ti real property tax idi napalabas atawan. Narpos na DZRA Bontok saon Andona Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Donna. Samantala, mula Mountain Province, baling naman tayo sa kapatid na himpilan sa Tabuk. Nasa 600 magsasaka mula sa mga bayan ng Kalinga, Apayao at Mountain Province dumalo sa kakatapos lamang na Information Caravan 2023 ng Department of Agriculture. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Amelia Bumatno. Inatendaran iti agarupin na magastot ang Manalon manipot iti na duma-duma ka munisipalidad iti Kalinga, Apayao, ken Mountain Province iti kalkalpas nga Information Caravan 2023 nga daan tema ang masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya tungo sa bagong Pilipinas, babaan iti inisyatibo ti Department of Agriculture iti August 30, 2023 iti Kalinga Sports Center. Sigon kini Regional Technical Director for Operations sa Department of Agriculture CAR Dr. Danilo P. Dagyo, gandat iti Information Caravan 2023 amay danon ken may palawag dagiti na duma-duma programa para kadagiti Manalon kas iti Masagana Rice Industry Development Program, Agricultural Credit Policy Council, Agriculture Enterprise Development ken Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Malaksi dagiti programa na ipresentar na ikan iti gundaway dagiti Manalon nga agdamag kadagiti daduma pa nga informasyon kastamot iti rekomendasyon ken feedbacks da para iti pagimbagan iti agrikultura. Manipot iti DZRK Tabuk City, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Amelia. Mula Radyo Pilipinas Tabuk, kambyo naman tayo sa Radyo Pilipinas Lucena. Lungsod ng Lucena, walang natukoy na election hotspots ayon sa Commission on Elections. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Mara Gresula. Tiniyak ng COMELEC Lucena City na wala pang natutukoy na election hotspot sa lungsod kaugnay ng paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa programang kapihan sa PIA, sinabi ni City Election Officer Attorney Ana May Barbacena na kahit sa nakalipas na eleksyon ay walang delikadong lugar sa lungsod para sa mga kandidato at botante. Gayunman, nakabantay aniya ang kanilang tanggapan at ang kapulisan sakaling magkaroon ng untoward incident kaugnay ng eleksyon. Batay sa huling datos ng COMELEC Lucena, nasa 600 kandidato na ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy simula sa unang araw ng filing noong August 28. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Mara. Mula Calabarzon, punta naman tayo sa Mimaropa. Bilang ng mga gustong magbakasyon na kumukuha ng pasaporte sa Palawan, mas marami kung iaambing sa nais magtrabaho sa ibang bansa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, nagbabalita si Lizelle Pilapil. Akikitang positibo, yan ang opisina ng Department of Foreign Affairs Consular Diki sa Puerto Princesa ang matamang numero nga agabel ipasaporte sa dati para magbakasyon kumpara sa bilang ang agabel idya para magpangubran sa ibang nasyon. Sa pakimani ang Radyo Pilipinas Palawan kay Carolina Constantino, ang DFA Consular Office sa syudad, nga impesang Enero hasta Hunyo ang dagon nga dia ay sa 72% o alos 5,000 ang agribel ipasaporte
pasaporte sa andang opisina para magbakasyon. Makunta na nasa 20% lamang kuno ang agabel pasaporte para maging OFW, igang iba na ay para telesan andang adudurang pasaporte. Matinlong sinyalis kuno dia na kontento ang mga tao ang syudad ang Puerto Princesa, ig probinsyang Palawan nga kontento ag parangistaran digi sa sitwasyon andang pangubi. Posibleng agapakita ra kuno dia anang kakayanan ang mga tao nga magastos para sa pagbakasyon. Agarin digi sa Radyo Pilipinas Palawan, dia si Lisel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Lizel, mula Palawan, tawid naman tayo sa Kabisayan. Revitalized Police sa Barangay o RPSB Lawaan nagsagawa ng libreng sakay para sa mga estudyante ng San Roque sa Northern Samar. Para sa kabuang detalye ng ulat na yan, narito si Suzette Pretencio. Kasubay sa pag-abre sa klase, ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB Lawaan, manilampuson nga nagdumara sa libreng sakay para sa mga estudyante tikang sa Barangay Lawaan nga tikadto sa Malubago, Pagsanghan National High School, San Roque, Northern Samar. Ini nga libreng sakay ginpangunahan ni Police Captain Petronio F. Pianco III, kaupod ang security component nga ginpapangunahan ni Police Lieutenant Roniel N. Belio. Iginbuhat ang libreng sakay para mapahitaas ang moral sa mga estudyante sa iginsiring nga mga barangay. Maabot 12.14 kilometers ang karayo, tikang sa Barangay Lawaan, pakadto Malubago, Pagsanghan National High School, mao dako ang pasasalamat sa mga kag-anak sa mga estudyante, sugad panira, dako nga bulig ang ini nga inisyatibo sa kapulisan para sa pag-iban sa ira gastos yan nga pag-abre sa klase. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Suzette, mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Mga nakapag-file na ng kanilang Certificate of Candidacy sa COMELEC Tandag umabot na sa mahigit 500. Para sa kabuang detalye ng ulat na yan, nagbabalita si Nerissa Espinosa. Mikabat na sa 584 ka mga individual ang nakasumiter na sa ilang Certificate of Candidacy o COC sa COMELEC Tandag City. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang City Election Officer Florefe Botona na himong mahapsay ug malinawon ang milabay nga upat ka adlaw sa filing kun diin gidugok sa daghang mga tao ang unang adlaw lamang niadtong Lunes, Agosto 28. Dugang pa ni Botona nga dako ang iyahang pagtuo nga mahimong malampuson ang kinatibuk ang filing period nga matapos ugmang adlaw Setyembre 2. Samtang gibutyag usab ni Botona nga sa gipatuman nga COMELEC checkpoint, walay usab na himong problema nga nahitaho ang PNP dinhi. Dako sumala pa ang nahitabang sa gihimong pagpalanog og mga impormasyon diha sa publiko bahin sa mga pamalaod sulod niining election period. Gikan diri sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Nerissa, mula Tandag, biyahe naman tayo sa Sulu. General Amnesty Program para sa mga unregistered radio equipment sa Bangsamoro Telecommunications Commission magsisimula na ngayong Setyembre. Para sa habang detalye, nag-ulat si Eloisa Muhammad. Tagnaan na habihaon muna daw sin September in pagkapanaw sin General Amnesty Programs in Bangsamoro Telecommunications Commission ito BTC sin Bangsamoro Autonomous Region pa mga sila nagpapakay handheld radio, portable at base radio. Habay tayo Engineer Abdul Hakim Chamasari, ECE Provincial Head sin BTC Sulu in General Amnesty Programs in Commission, dumihil malago discount ang mga magre-register tagnaan bihaon sampay pakinapusan adlaw sin September. Mabilang ini tawang iban panawag-tawag da isab. Hasupaya maabi-abin mga wala pa nakawasulat si mga
mga radio equipment nila. Haam na si program lang paniad dahil ha regular rate 8 gatos kay mantagupat pilak para portable 2 gatos pilak na kumayan in bayaran. Dahil sa babakas hangi 1 gatos ka patantagunong pilak, ha mobile land-based radio 5 gatos pilak na kumayan yan in bayaran. In mga radyo piya pakaya mga sasakatan na dakat dahil ha 2 ngay 4 gatos ka naman tagunom 5 gatos pilak na kumayan ay naabo sin amin si program. Dahil ha RPUlo Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan, gayon na rin sa larangan ng palakasan na parehas ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Babagal palalo ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon at sa taong 2024 sa gitna ng malakas na external headwinds at ang katapusan ng revenge spending. Sa isang ulat, sinabi ng Global Source Partners na binabaan nila ang tansya nila sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa 5.2% para sa taong kasalukuyan mula sa 5.5%. Binabaan din nila ang GDP forecast para sa taong 2024 sa 5% mula sa 5.8%. Subalit pasok pa rin ang projection ng Global Source sa target ng gobyerno na 6 hanggang 7% ngayong taon at 6.5 hanggang 8% para sa susunod na taon. Lumawak ang ekonomiya ng bansa sa mas mababa sa inaasahang 4.3% nitong second quarter, ang pinakamabagal sa loob ng 2 taon. Para sa unang kalahati ng taon, nasa 5.3% ang GDP ng Pilipinas. Dapat lumaki sa 6.6% ang GDP ng bansa sa ikalawang bahagi ng taon para makamit ang target ng gobyerno. Samantala, ganun pa rin ang inflation forecast ng Global Source para sa taon na ito na aabot ng 5.5%. Habang binabaan nila ang kanilang tansya para sa 2024 sa 3.3% mula sa 3.5%. Nag-average sa 6.8% ang inflation rate sa unang 7 buwan ng taon kung saan nasa ibabaw pa rin ito sa binagong forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 5.6% para sa buong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pumirma ang Pilipinas at Japan International Cooperation Agency o JICA ng loan agreement na nagkakahalaga ng 30 bilyong yen o nasa 11.6 na bilyong piso para palakasin ang disaster resilience ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Finance o DOF na ang loan ay para mapabilis na makarecover ang pagkatapos ng mga kalamidad sa pamamagitan ng pagsulong sa mga aksyon sa polisiya ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM at palakasin ang disaster preparedness sa pamamagitan ng pagbigay ng quick disbursing budget support. Pinirmahan ni Finance Secretary Benjamin Jokno at JICA Senior Vice President Nakazawa Keiichiro ang kasunduan nitong linggo sa Tokyo, Japan. Sakop ng kasunduan ang ikatlong phase ng Post-Disaster Standby Loan o PDSL na magbibigay ng pondo para siguruhin na mapabilis ang recovery at reconstruction. Sinabi ng JICA na ang pinakahuling loan ay magbibigay din sa pagsisikap ng Pilipinas na makuha ang Sustainable
Development Goals o SDGs katulad ng industry, innovation, infrastructure, sustainable cities and communities at climate action. Una nang nakatanggap ang Pilipinas ng 50 bilyong yen sa first phase ng post-disaster loan para suportahan ang rehabilitasyon ng mga apektado ng bagyong Yolanda noong 2013. Nakatanggap din ng 50 bilyong yen mula sa JICA sa ikalawang phase ng loan para pamahalaan ang recovery ng bansa mula sa pandemya noong 2020. Ayon sa JICA, ang Pilipinas ang pinakamalaking tumatanggap ng programa ng ahensya sa Timog Silangang Asya na nagkakahalaga ng 418 bilyong yen noong 2022. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nahigitan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang collection target nitong Hulyo kung saang pinaigting na ahensya ang kanilang kampanya laban sa mga bumibili at nagbebenta ng peking resibo. Nakakolekta ang BIR ng 273.13 bilyong piso nitong Hulyo. Linagpasan nito ng mahigit 5% sa target nilang 250.71 bilyong piso. Mas mataas din ito ng 38.37% o 75.73 bilyong piso sa koleksyon nila noong kaparehong buwan ng nakalipas na taon. Sa unang 7 buwan ng taon, ang gross collections ng BIR ay tumaas ng 12.21% sa 1.49 na trilyong piso. Target ng BIR na kumolekta ng 2.64 na trilyong piso ngayong taon na 13% mas mataas sa aktual na koleksyon noong 2022 na 2.34 na trilyong piso. Target ng ahensya na makakolekta ng 1.32 trilyong piso mula sa tax sa net income and profits at makakolekta ng 538.13 bilyong piso mula sa value added tax o VAT, 336.1 bilyon mula sa excise tax, 124.65 bilyong piso mula sa percentage taxes at 224.15 bilyong piso mula sa iba pang taxes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nawala na ang tsansa ng Gilas Pilipinas para makalahok sa 2024 Paris Olympics pagkatapos ang masakit na pagkatalo laban sa South Sudan 87-68 sa classification round ng FIBA Basketball World Cup 2023 nitong Huwebes na ginanap sa Araneta Coliseum. Sinopresa ng South Sudan ang Gilas kung saan ipinakita nila ang kanilang bilis at tikas sa unang quarter at nagtayo kagad ng 16-3 advantage. Sinubukang makabawi ng Gilas sa pamamagitan ni AJ Edu 24-15, subalit hindi mapigilan ang mga Sudanese at tinapos ang quarter na may 17 puntos na kalamangan 34-17. Sa second period, nagpakitang gilas sina Dwight Ramos at Jamie Malonzo para idikit ang laban sa halftime 51-41. Nanguna para sa South Sudan si Carlick Jones sa nagawa nitong 17 puntos, 9 na rebounds at 14 na assist. Samantala, nagtapos si Jordan Clarkson ng may 24 na markers habang nag-ambag si Ramos ng 20 puntos. Nagrehistro si Edu ng 12 puntos at 8 puntos naman kay Kai Soto.
Tatapusin ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa World Cup laban sa China itong Sabado at umaasa na makakuha ng panalo para magkaroon sila ng pagkakataon para sa Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nabubuhay pa ang pag-asa ng China para sa ticket sa 2024 Olympic Games matapos talunin ang Angola 83-76 sa classification round ng FIBA Basketball World Cup. Umiskor si Hu Jingqiu ng 20 puntos habang humakot si naturalized at Minnesota Timberwolves forward Kyle Anderson ng 17 puntos, 7 rebounds at 4 na assists at may 16 na markers si Hu Mingxuan para sa 1-3 record ng mga Chinese. Lalabanan ng China ang Gilas Pilipinas itong Sabado para sa pareho nilang huling laro. Hindi naman nagpapakampante ang China dahil krusyal ang laro nila laban sa Gilas Pilipinas na gaganapin din sa Araneta Coliseum. Ayon kay Chinese naturalized player Anderson, hindi magiging madali ang tatahaking daan ng kanilang tropa dahil matikas ang lineup ng Gilas Pilipinas. Tinukoy ng dating Minnesota Timberwolves player sa NBA na si Anderson, si Filipino-American Jordan Clarkson sa matinik na parte ng Gilas Pilipinas. Nakalaro na ni Anderson si Clarkson sa pulpa noong nasa college pa ito kaya't may ideya na ito sa magiging laro ng Pinoy Cager. Alam din ni Anderson na malakas na puwersa ang ibibigay ng crowd upang suportahan ang Gilas Pilipinas. Nakataya ang pwesto sa Olympic Games sa classification round kung saan ang mangungunang Asian team ang papasok sa quadrennial meet sa susunod na taon sa Paris, France. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang masaklap na 5-set loss sa Kazakhstan, bigo muli ang Team Philippines laban sa China sa Pool D ng 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship na kasalukuyang ginaganap sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. Sa bisa ng 25-15, 25-20 at 25-17 na pagkatalo, lumaban ang National University-led Philippine team sa ikalawang set sa pangungunan ni Alyssa Solomon, subalit hindi ito sapat para kunin ang set na linaro sa Charchay Hall. Nanguna para sa China si Wu Mengji sa nagawa nitong 18 puntos mula sa 15 attacks, 2 blocks at 1 ace, kasunod ni na Zhong Hui at Yang Hanyu na nakapag-ambag ng tig 10 puntos bawat isa. Nakagawa naman ng 13 puntos si Solomon para sa panig ng Pilipinas. Una nang natalo ang Team Philippines sa Kazakhstan sa score na 21-25, 25-17, 26-24, 25-27 at 6-15. Sa pamamahala ni Brazilian coach Jorge Edson Sousa de Brito, pinangungunahan ng Team Philippines ng kauna-unahang rookie most valuable player ng UAAP Women's Division na si Belia Bilen at si V-League Best Opposite Spiker Alyssa Solomon. Kasama rin sa team ang ilang NU players na sina Natasha Bombita, Lams Lamina, Shaira Hardio, Minerva Maaya, Evangeline Alinsug, Erin Pangilinan, Pearl Denura at Myrtle Escanlar, kasama din ang mga rookies na sina Ara Panique at Abigail Pono. Kasama din sina Lorene Toring ng Adamson University Lady Falcons at Nina Itang ng University of the Philippines Fighting Maroons. Susunod na mga kalaban ng Pilipinas ay ang Hong Kong na gaganapin naman sa MCC Hall, The Mall, Surat ngayong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo, mula Balitang Negosyo at Sports, pakinggan naman natin ang mga bagong chika sa ating showbiz balita na ihatid sa atin ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na, ang ratsyada ng mga chika. Eto may update na ang aktres na si Liza Soberano patungkol sa mga pinagkakaabalahan niya sa buhay. And nakamusta ang aktres sa isang ambush interview sa isang event. And pagbubunyag ng aktres, kasalukuyan siyang pumapasok sa isang film school at ito naman daw ay kanyang na-enjoy. Ito ang bungad na chika ni Liza doon sa nasabing ambush interview. And quote and quote, "I'm just having fun and enjoying the process because right now, I'm going to film school as well." So yeah. And patuloy niya quote and quote, I've been doing a lot of things kind of behind the scenes lately. So I'm just really excited about that. And pangarap ni Liza na maging isang director. And say niya quote and unquote, "Honestly, like lately, I've been working on a lot of projects that I am self-producing and I also aspire to one day going to directing." And kwento pa niya, and so I am meeting with Direk Antoinette Hadaune and Direk Dan Villegas. And they mentioned to me that Direk Dan Villegas will be hosting a class at Ateneo. So I went to one class already and I hope to continue classes for film. Kung matatandaan kasi, dati nang nabanggit ni Liza na nais niya magtrabaho behind the scenes pagdating ng age of 30. And unti-unti na niyang tinutupad ang kanyang goal na yan dahil siya ngayon ay 25 years old. And nung Abril, nung unang sinabi ni Liza na sa isang magazine interview na hindi siya magiging artista habang buhay. Kaya naman daw nais niya nais daw niyang pag-aralan yung mga proseso pagdating sa likod ng camera. Say niya, quote and quote, I feel like there will come a time, especially when I hit my 30s, that I won't want to be in front of camera anymore. And dagdag niya, so I want to be able to learn how things work behind the scenes because I really love creating films and I love anything creative. And nabanggit pa niya noon na kahit sinusubukan niya ang kapalaran sa pagiging world-class artist, ay nais rin niyang ikonsidera ang iba pang paraan para sa kanyang career growth. And magugunitan nating naging hot topic sa social media ang dating kapamilya star matapos i-upload ang controversial vlog noong Pebrero na kung saan ay nag-open up siya tungkol sa mga karanasan niya bilang exclusive talent ng Star Magic na talent management group ng ABS-CBN. And makalipas ang isang buwan ay humingi ng tawad si Liza sa dating TV network, sa dating talent manager na si OG Diaz, pati na rin sa boyfriend na si Enrique Hill sa pamamagitan ng exclusive uncut interview sa King of Talk na si Boy Abunda. And samantala, sobrang na-appreciate ng isang photographer named Bella Morsen ang kabaitan ng The Iron Heart star na si Dimples Romana. Sa isang appreciation post, ang kanyang inilagay sa kanyang Instagram account kung saan idinetalye niya ang kanyang naging magandang karanasan kay Dimples. Isang photo ang pinost ni Bella sa kanyang Instagram page kung saan nakaupo sa lapag ang The Iron Heart actress habang nakaharap sa isang malaking salamin. And quote and quote, sabi ni Bella, "This is Dimples Romana. If you don't know
if you don't know her, isa lang naman siya sa pinakamagaling na actress sa Pilipinas. Then, ichinika niya kung paano sila nagkakilala ni Dimples. Quote and unquote, we met online sa isang Zoom meeting year 2021 because of Kim Molina and Gerald Napoles. Kasi may ipapagawa si Miss Dims. Tapos naaalala ko ilang video calls na kami na pag-uusapan namin yung mga gagawin namin. Then may kasamang chikahan, pero more of marami akong natututunan sa kanya. Kaya sabi ko kay Kim, sobrang thank you dahil pinakilala niya ako kay Miss Dims. And hindi ko alam kung gaano pala siya katalino, kabait, full of wisdom, and hindi siya madamot mag-share. And sobrang sipag din niya tulad ng ibang celebrities na naging client ko na rin. Kaya believe din ako sa kanya. And last Thursday, finally nagkita na kami. Pinunta niya ako sa studio Morsen. Kahit taga-South siya before siya mag-work sa ABS-CBN. And sabi ko, buti nasingit mo to sa sked, Mrs. Dims. Grabe, di ako makapaniwala. Then, tumatak sa akin yung sagot niya na, no, I made time for you, willing to help. Medyo nag-melt ako doon. Say pa ni Bella na hindi daw siya makapaniwala na bibigyan daw siya ng time ng actress. And dagdag pa dyan ni Bella, why I uploaded this photo, natuwa ako sa kanya kasi dumating siya sa studio mag-isa. No driver, no PA, no makeup artist. Siya lang mag-isang buhat ang mga gamit niya. And tapos niyaya ko siya sa labas ng changing room namin para sa table ng makeup area namin siya mag-ayos. Sabi ko, bakit ka nasa sahig, pero natawa ako ng slight. And sabi niya, mas comfy daw siya doon. So need ko na talaga bumili ng upuan sa changing room. And walang arte itong tao na ito and walang ka-ere-ere. Para ka lang nakikipag-usap sa tropa mo. And grateful for you, Miss Dims, and we really appreciate you. Ang panghuling sabi dyan ni Bella. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Mama JT para sa ating showbiz balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa balitang negosyo at sports na hatid ni Leo Magpayo, sa balitang artista na hatid ni Mama JT, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side sa pangunguna nina Jerome Toledo at Steph Vicente, sa ating mga kasama sa master control na sina Bilo Junela, Susan Aison, at Anthony Pimentel, sa mga kaibigan natin sa Tinang Tarlac at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampa. Sumayin niyo po mga mainit na balita sa araw na ito. Sa ngalan po ni Ven Blones, ako po si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayo ng may kapal. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!